Kailangan ng lagda ng guardian para sa abortion procedure bago ito magawa. Tingnan mo ang sitwasyon natin dito sa bahay. Ang hirap-hirap, may sakit pa ang tatay mo. Pinaghirapan kitang palakihin, mula noon hanggang ngayon. Pinag-aral kita. Anong klaseng buhay ba to para sa akin? May bagong order ang iyong shop. Itim, lace, panties. Hindi naman. Sa isang banal na lugar tulad ng ospital, nagsushoot ka ng pelikula? Mamaya, pagdating ng model, kapag suot na niya ang damit, subukan mo ulit. Tingnan natin kung may reaction ka. Para may masabi ako sa nanay mo, hindi ba? Sabi ko na, Doc Gia, wala akong problema. Sabihin mo, nasa 30 ka na, wala ka pang babae. Yung Gino, narito na po ang in-order ninyo. Ayos! Kumita na naman ako ng 100 piso. Ikaw? Bakit siya nandito? Isang buwan mo akong inilagan, ganun ba ako katakot? Tabi-tabi po. Tabi po. Salamat. Amoki, subukan mo na. Sinabi ko na, wala akong problema. Pero yung matanda, ayaw maniwala. Halos sabihin na lang na hindi ka talaga kaya. Tumahimik ka nga? Pwede siyang magpatunay para sa akin. Ang galing. Di ba? Ha? Yung gabing yon, ang performance ko. Okay ba? Okay naman. Anong ibig sabihin ng okay naman? Hoy, te, siya. Ba, kaya ba niya yon? Kaya niya. Kaya niya. Pero, ang pangit lang ng teknik. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Boss Ki. Hoy, Lola. Sinong mag-aakala? Si Boss Chi, yung matandang puno, biglang namulaklak. Sakay na. Aray, Anong nangyari? naon suwego. Ba't ang clumsy mo? Halika, umupo ka. Yung paa mo, Salamat. ilang taon ka na? 19. Okay lang, legal age ka na. Maliit lang to. Umuwi ka na. Maglagay ka ng gamot sa loob ng 2 araw. Gagaling yan. Tito, mabuti ka naman pala. Pero yung pagbubuntis ko, pwedeng sabihin sa kanya. Yung nangyari noon, may pananagutan ako. Gagawan kita ng paraan. Anong gusto mo? Hindi na kailangan. Mas mabuti pa, sabihin na lang natin sa kanya. Para pirmahan niya. Tito, parang may pagka-girly ka pala. Gusto mo? Kung gusto mo, kunin mo na. Hindi ganon. Nagulat lang ako. Medyo nagulat lang. Hindi ko inakala na mahilig din pala dito si Tito. Gawa ng kapamilya ko. Gusto niyang gawin. Wala akong nagawa. Kapamilya mo? Asawa mo ba? Isip-isip ka muna. Kahit ano, sabihin mo lang. Sabihin mo sa akin kapag napag-isipan mo na. Salamat. Hindi na kailangan. Anong nangyari? Nawala ang pera ko. Magkano ang nawala? 500,000? Hindi. 50,000? 5,000.
Ito yung pinag-ipunan kong pang tuition sa pagtatrabaho ko. Sige, sige. Okay na yan. Sige, sige. Alam ko na. Alam ko na kung sino ang kumuha. Imbestigahan mo ang kalagayan ni Shakiki. Huwag mong hayaang na maapi siya. Halika anak ko, kumain ka ng maraming gulay. Nanay, ibalik mo ang pera ko. Kiki, buti na lang dumating kami, nakilala para sa'yo ang pinsan mo. Isang napakagandang prospect para sa blind date. Sasabihin ko na sana sa'yo. Ibalik mo muna ang pera ko. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, ibinayad ko na para sa utang ng kapatid mo. Anong sigaw-sigaw mo diyan? Yun ang pinag-ipunan ko sa loob ng kalahating taon sa pagtatrabaho ko. Bakit mo ibinigay sa kanya? Kinuha mo ang pera ko para bumili ng sapatos. Huwag ka nang kumain. Ibalik mo yung sapatos. Hindi ko ibabalik kung malis ka. Walang ganun, ibabalik pagkatapos bilhin. Bakit mo kinukuha ang sapatos ko? Siya, Kiki. Ikaw talaga. Napakabuti mong anak. Humarap ka pa sa kapatid mo. Wala na talagang hustisya sa mundo. Bakit palagi na lang ganito? Bakit? Makinig ka na lang sa nanay mo, mag-asawa ka na. Yung 5,000 pesos na yon, pagdating ng panahon, ibabawas ko na lang sa dote mo. Ipinagbibili mo ba ako? Hindi naman pagbebenta yon. Amo yun ng pinsan mo. Executive ng Emperor Group. Medyo matanda nga lang. Pero ang kalagayan ay napakaganda ha. Para sa ikabubuti mo ito. Ayaw ko. Sa ganitong bagay. Mas gugustuhin kong hindi magpakailanman. Kaysa naman, ipagbili ang sarili ko. Ayaw mong makinig. Kung ayaw mong makinig, umalis ka. Ha? Umalis ka. Umalis ka na. Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka. Nanay, Umalis ka. nanay, Lumabas ka. pareho kaming anak ni Mama. Bakit? Bakit si Mama siya lang ang mahal niya? Gawa ng pamilya ko. Ikaw ay isang may asawa na tito. Dinala mo ako sa bahay mo. Parang naglalaro ng apoy yan. Ah. Tito, mas mabuti pa siguro na humanap na lang ako ng ibang titirhan. Umuulan sa labas. Gusto mo bang samahan kitang magpaulan? Pero, Hindi naman palagi akong nakatira dito. At marami pang bakanteng kuwarto. Isang kuwarto lang naman yan. kung ganun, magbabayad ako ng renta sa'yo bawat buwan. Pwede ba? Yung 5,000? Nakuha mo na ba? May trabaho akong nagbabayad ng 10,000 isang buwan. Gusto mo bang pasukan? Ito ba ay trabaho lang talaga? Siyempre naman. Bakit? Sobra ka na bang nagbabasa ng nobela? Akala mo yung ibang klaseng trabaho? Hindi. Yung mga kaklase ko, 3,000 lang ang sahod sa OJT. Ang laki naman ng inyong alok. Hindi madali ang trabahong ito na 10,000 ang sahod. Hindi ganoon kasimple. Kailangan 24 na oras kang handa. Dapat available ka palagi. Kaya, gusto mo ba? Ikaw, magpahinga ka ng maaga. Ferry, siya kaya ang asawa ng tito? Apo, nagka-interes ka na rin sa wakas. Ay nako,
Narinig ko, ang cute-cute raw ng apo ko. Matanda na ang lola mo. Dalhin mo na dito. Ay nako, hindi ganoon ang nangyayari. Paano naman hindi ganoon? Matanda ka na rin. Pagdating ng ilang taon, hindi ka na makakabuo. Gusto mo bang mawalan ng tagapagmana ang angkan natin? Kakakilala lang namin. Huwag kang magmadali. Inamin mo na. Si. Apo, hindi naman nagmamadali ang lola mo. Maghihintay lang ako na dalhin mo dito ang apo ko. Kung itong batang 2, ayos din naman. Presidente, ang negosasyon para sa proyekto ni Presidente Yin ay nakatakda sa 11 ng umaga. Kailangan nating magpadala ng sasakyan ngayon para ihatid kayo? Hindi na. Ako na lang ang pupunta. Tandaan mo, pumunta ka sa bahay ko mamaya para sunduin si Kiki papuntang opisina. Kiki, pinadala ko sa'yo ang address. Tandaan mong pumunta ngayong araw. Yung pinsan mo, inayos ko para sa'yo isang magandang blind date. Mabait ka naman. Kung pupunta ka lang, siguradong papahiramin ako ng pinsan mo nung 30,000 piso. At saka, walang interes. Pagkatapos noon, magkakaroon ka na ng pambayad sa matrikula. Ayaw ko. Nababaliw ka ba? Kung hindi ka pupunta, kung hindi ka papayag, paano na yung 30,000? Sino ang magbibigay sa akin? Ikaw ba ang magbibigay? Hindi ako sasama sa blind date at lalong hindi kita bibigyan ng pera. Ang utang ni Hao-yu ay parang balon na walang laman. Palagi mo siyang sinasanto. Lalo lang siyang lalala. Kiki, wala ka talagang konsensya sa totoo lang. Sana noon pa, itinapon na kita sa timba at inilunod. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka susunod sa akin, ngayon din, sasaksak ko ang ulo ko sa pintuan ng eskwelahan mo. Ano? Natatakot ka na? Kung maglakas loob kang hindi makinig sa akin, meron akong libu-libong paraan para pahirapan ka hanggang sa mamatay ka. Pupunta ako. Ginoong Chi, hindi ko inaasahan na nasa 30s ka na. At ang ganda pa ng pangangalaga mo. Walang pinag-iba sa mga bagong pogi ngayon. Walang silbi. Hindi naman ako umaasa sa mukha para kumain. Manong, Hoy, huwag kang gumalaw. May dumi sa mukha mo. itong magandang ate. Malamang ito na ang asawa ni Manong. Mukhang bagay na bagay kay Manong. Siya, Kiki, ano ba iniisip mo? Na kayang tanggapin ka ni Manong. Mabuti na iyon. Huwag masyadong gahaman. Siya Kiki. Bakit siya nandito? Uyan, bakit ganoon ang ginawa? Ano? Si Ginoong Chi ba ay nakakilala ng kakilala? Tanong ko lang, ito ba ay? Ako ito. Mas guwapo ba ang personal kesa sa litrato? Ito at ang litrato, sobrang magkaiba. Kumusta? Siya Kiki, di ba? Ikaw sa personal. Ang itsura mo ay hindi rin kasing dalisay ng litrato. Pero, malaki pala ang dibdib niya. Matambok din ang puwet niya. Mukhang magkakaanak ng lalaki. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ay, naiintindihan ko. Dito sa publiko, hindi maganda. Pagkatapos nating magpakasal, dahan-dahan kong titingnan sa bahay. Ay, alis ka na ba? Tatawagan ko na ang nanay mo. Ikaw? Umupo ka. Umupo ka nga. Magpapakilala na lang ako ng maikli. Ako ay 40 taong gulang na. May 3 bahay sa amin. 2 kotse. Nagtrabaho ako bilang ehekutibo sa Dihaw Company. May 10 milyong piso na liquid deposit. Kapag ikaw at ako ay nagpakasal, itigil mo na ang dati mong trabaho. Mag-resign ka na. Ang kalidad ng executive sa kumpanya ng tito? Bakit ang laki ng pagkakaiba sa tito?
Sa palagay ko, nagkakamali kayo. Sa totoo lang, hindi ako dito para mag-blind date. Ginagawa ko lang ito para sa mga magulang ko. Ikaw naiintindihan mo, di ba? Naiintindihan ko. Mabuti naman kung naiintindihan mo. Alam ko, ang sinabi ko kanina, nasaktan ang iyong dignidad. Huwag kang mag-alala ng sobra, kahit na mahina talaga ang iyong kalagayan. Pero, hindi rin ako nag-aalala. Basta maalagaan mo ng maayos ang buong pamilya ko. Bawat buwan, bibigyan kita ng 3,000 piso na allowance. Ang pakiramdam ng hindi nagtatrabaho, napakasarap. Masaya pala ang usapan. Amo, si Siakiki, wala siya sa inyong bahay. Hindi mo pa nagawa ang maliit na bagay na ito. Ang bonus ng buwang ito, ibabawas lahat. Ha? Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa'yo ng pinsan kong babae. Pero 19 na taong gulang pa lang ako. Nag-aaral pa. Yung basurang kolehiyong yan, ano ba ang mapapala mo diyan? Pagkatapos, mahirap pa ring maghanap ng trabaho. Mas mabuti pang pakasalan mo na lang ako ng maaga. Habang bata ka pa, mag-anak ka na ng maraming lalaki. Sisiguraduhin kong hindi ka magugutom o magkukulang. Mga taga-probinsya kayong tulad mo. Yan lang naman ang pangarap, di ba? Ha? Salamat sa kabutihang loob mo. Pero kaya kong kumita at buhayin ang sarili ko. Hanggang dito na lang ang blind date natin. Hoy, sandali! 2 salita pa lang, aalis ka na? Ano ibig sabihin yan? Ha? Isa akong mataas na opisyal sa Dihaw. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong umakyat sa posisyon ko? Nagmamalinis ka pa? Bitawan mo ako. Oo, tatawag ako ng tao. Ako. Hoy, kaya pala sa murang edad, sumali ka na sa blind date. Buntis ka pala, naghahanap ka ng tatay para sa bata. Hindi ako. Bitawan mo ako. Hindi. Wala pang nakakaloko sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ng tao dito kung anong klaseng babae ka. Ginoong Chi, napakahalaga ng negosasyon natin ngayon. Pakiusap, huwag kang magambala. Halika, tingnan ninyong lahat. Ang babaeng ito, nagbuntis ng hindi kasal, walang hiya, tapos makikipag-blind date pa? Talagang wala talagang kahihiyan? Mukhang inosente ang dalagita, pero hindi ko inakala, nagagawa siya ng ganito. Malamang nabuntis ng anak ng mayamang pamilya. Ayaw lang tanggapin. Hindi mo ba alam kung gaano ka-materialistic ang mga babae ngayon? Nakakasira talaga ng lipunan. Dapat lang siyang turuan. Halika, kunin niyo ang cellphone niyo at kuhanan siya. I-post niyo sa internet. Bitawan mo ako. Bitawan. Puta, sinampal mo ako? Bitawan mo siya. Sino ka? Huwag mong pakialaman ang mga bagay ko. Ayos ka lang? Hemp, nakita ko na. Kayong dalawa pala, magkasama. Mga scammer sa kasal, no? Ano? Ayoko nang tinuturo ako ng iba. Hintayin mo, hindi pa ito tapos. Dalhin kita para magpagamot. Oh. Oy. Aray, ang sakit. Kuya, dahan-dahan lang. Siya, Kiki? Ako ba ang may problema? Ha? Ano? Bakit ka magpapa-blind date? Tito, nagsiselos ka ba? Sabihin mo sa akin. Bakit? Utos ito ng nanay ko. Hindi ako maglakas loob na sumuway. Pero hindi ako. Ang babaeng sinasabi nila. Talagang hindi ako. Naniniwala ako sa'yo. Napakabait talaga ni Tito. Baka dapat sabihin ko kay Tito. Pero si Tito ay kasal na. Siya, Kiki. Kailangan mong pigilin ang sarili mo. Tito, matutulog na ako. Sakto, may maagang pulong din ako bukas. Papuntahin ko si Wu Yan mamaya para sunduin ka. Pwede kang matulog ng matagal. See ya.
Pero tito, nag-apply na ako sa paaralan para sa dormitoryo sa mga araw na ito. Salamat tito sa pagtanggap sa akin. Wow! Hindi nakakagulat na ito'y nangunguna sa mundo, sa top 10 kumpanya. Malaki at magara. Binigyan ako ni Tito ng napakataas na sahod. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti para magbalik sa kanya. Itong batang babae. Ano ba ang mahika niya? Na napasuko ang malamig na presidente na nagkaroon ng damdamin. Miss Xia, ito na ang opisina ng presidente. Ikaw, sa hinaharap. Lumabas ka. Boss Chi, mali ako. Hindi ko ibig sabihin iyon. Alisin mo ang kamay mo. Tinanggal ka na. Ano? Lumabas ka. Yun. Siya, anong nangyari? Siya. Tiyak na nagkasala. Mga bawal ni Boss Chi. Nagkaroon ng masamang hangarin sa kanya. Tama lang na tinanggal siya. Hindi maganda ang kanyang intensyon. Talagang hindi pwedeng panatilihin. Hindi rin. Dahil hindi siya ang tipo ng babae na gusto ko. Pero maganda naman si Secretary Wang ah. Alas 8 ng gabi, may isang sayawan ang Jiangcheng Chamber of Commerce na mahalagang inorganisa. Sayawan. Kung sana marunong ako sumayaw. Para matulungan ko si Sir. Secretary siya. Wala kang date ngayong gabi, di ba? Yan. Tawagin mo ang mga kasamahan sa Departamento ng Disenyo. Siya? Walang kulay. Luma. Kinoo, ano ba talaga ang gusto mo? Anong klaseng epekto? Kunin ang kay Cherry dalhin ang masterpiece niya. Kahit paano ko ba mag-ayos, ay hindi pwede? Bilis, subukan mo ito. Wow, ang ganda. Talagang napakaganda. Maganda. Tito. Halika rito. Tito. Medyo masama ang pakiramdam ko. Tulungan mo akong hilahin ito. Tito, hindi iyon. Pababa pa ng kaunti. Tito, tapos na ba? Tapos na. Tito. Tito. Pero, paano kung hindi ako marunong sumayaw? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Huwag kang matakot. Aray, aray. Ang tagal naming hinintay kayo. Sa wakas, narito na kayo. Ginoong Su, Kamakailan lang, ang Grupo Su ay nakakuha ng malaking proyekto. Kailangan pa naming humingi ng tulong sa inyo para magbigay ng payo. Siya, mauna ka na at kumain ka muna. Pagkatapos ko dito, hahanapin kita. Sige, sige kuya. Mauna ka na sa trabaho mo. Ito na ang sikat na Chamber of Commerce. Masarap ang pagkain.
Magaganda rin ang mga ate. Uy, narinig nyo na ba? Ang pinakamakapangyarihang tao sa buong lungsod ngayon ay darating si Chiro Oyo. Ang tatay ko, 1 linggo pa lang ang nakalipas, ay nagsimula ng magulit-ulit. Pinagbibilinan ako na magpakita ng magandang asal ngayong gabi. Ako, inilabas ko ang pinakamahal na custom-made na damit. Lahat yon. Hindi ako naniniwalang hindi siya mahuhumaling sa akin. Teska, ito sa'yo okay lang naman. Yung sa kanya, mas ang galing pa. Yung suot niya ay dapat ang huling gawa ni Cherry. Nagkakahalaga ng 100 milyon. At sa buong mundo, ito lang ang isa. Siya, Kiki? Pero itong babae, parang hindi ko siya nakita sa high society noon. Hindi ko siya nakita dati, di ba? Oo nga, yung gown na suot niya, baka peke yan? Yung sa kanya, tunay na seda ang gamit, gintong sinulid at tunay na brilyante. Paano posible na peke yan? Siya, Kiki. Ikaw pala. Ate Sunian, nandito ka rin pala. Dito kasi ay party ng mga socialite. Bilang anak ng may-ari ng Sioux Group, narito ako ay nararapat lang. Ikaw naman, isang umaasa sa scholarship na probinsyana. Sino? Ang nagdala sa'yo dito? Puna-puna. Sabi ko na nga ba, ang hirap ng pamilya mo. Paano mo mabibili ang damit na 100 milyon? At pupunta ka pa sa ganitong klaseng party. Palang ay may sugar daddy ka pala. 100 milyon pala ang damit na ito? Nababaliw na ba ang tito? Tito? Matanda na pala. Matandang lalaki, talagang mapag-alaga. Ate Sunian, ang relasyon namin ni tito ay malinis at walang bahid. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Bakit ka ganyan ka-emosyonal? Hindi kaya tama ang hula ko? Oh, Pag-iisipan mo, tama nga. Ang babaeng mahirap na gustong umangat, kailangan lang umasa sa katawan. Noong una, ganyan ka rin nakipag-ugnayan kay Fang Ling yon, di ba? Ate Sunian, alam kong mayaman ang pamilya mo at mahirap ang pamilya ko. Pero hindi mo dapat gawin ito. Nalibakin ng basta-basta at hulaan ang walang basehan ng iba. Kaming mahihirap ay may dignidad din at may hangganan din. Dignidad? Hangganan? Ang ganda ng salita mo. Bibilhin ko ang dignidad at hangganan mo. 10,000 piso. Umalis ka agad sa venue. Anong gagawin mo? Kulang pa. Yung 20,000. 30,000. Huwag mong isipin na dahil mayaman ka, ay magagawa mo na ang lahat. hoy, bata, dito. Kapag mayaman ka, magagawa mo ang gusto mo. Ang tatay ng aming nyanyan, hindi lang chairman ng SUS, kundi vice president pa ng Chamber of Commerce. Marami siyang koneksyon. Isipin mo, pagdating ng amo mo at nalaman niyang inapi mo ang paboritong anak ng SUS, tatanggol pa kaya niya ko? Kahit na mayaman din si tito, hindi siya katulad ninyong mga umaapak sa mahina at sumasamba sa makapangyarihan. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi ipagbawal ng tatay ko sa Chamber of Commerce. Ang iyong malaking tito. Hindi pwede. Ang bait sa akin ni tito. Hindi ko siya pwedeng idamay. Alis na ako. Teka, nagbago na ang isip ko. Gusto kong... Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Dahil nandito ka na, painumin ka muna namin ng bote ng alak bago ka umalis. Ayoko. Hindi pa ako pwedeng uminom ngayon. Ayoko. Uminom ka. Uminom ka. Ayoko. Ang alak na ito ay dinala ko ngayon espesyal para sa iyo. Masarap, di ba? Salamat sa pagkakataon, Chairman. Walang problema. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay pansamantalang hindi maabot. Nasaan si Kiki? Ayoko. Kapag natapos mo na ang inumin, umalis ka na. Umalis ka na? Ang mga mahihirap ay dapat manatili sa ilalim. Huwag pilitin ang sarili na sumingit sa grupo na hindi naman para sa iyo. Tama. Tito, wala talaga akong kwenta. Gusto mo pa ng isang bote? Bilisan mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ka pa umalis?
Hawakan mo ako ng mahigpit. Yakapin mo ako ng mahigpit. Tito, Tito. Paano naging si Chiruoyu ang tito? Anong gagawin natin? Niyan, tapos na tayo. Kung taong dala ni Chairman Chi, tiyak na hindi yan kung ano-anong klaseng tao. Niyan, yung sinabi mong panliligong mga salita kanina, sobra na yon. Ikaw. Miss Su, bakit mo ginugulo ang taong kasama ko? Ako. Hindi ko alam. Nagbago na ang mundo. Ang taong kasama ko, ngayon ay may nangahaspang hamakin sa harap ng publiko. Ang pamilya Su, pamilya Wu, pamilya Liu, pamilya Li. Talagang mahusay kayong magpalaki ng anak. Paumanhin, Chairman Chi. Si Sun Yan ang may kasalanan. Sa pilitang pinagawa sa amin ito ni Sun Yan dahil sa kapangyarihan ng pamilya Su. Oo. Wala kaming anumang hidwaan sa binibini na ito. Kung hindi dahil kay Sun Yan, hindi namin siya pag-iinitan. Kayong mga... Chairman Chi, hindi mo pa alam, ang taong ito na iyong pinoprotektahan ay isang basag na plato. Una niyang niligawan ang campus heartthrob namin na si Fang Lingyun. Ngayon naman ay ikaw ang nilalandi niya. Mukhang dalisay sa labas, pero isa siyang malandi. Su Nian, walang hiya kang anak. Halika rito at mag-sorry ka agad. Anong itinuro ko sa'yo? Ha? Nangahas ka pang magsalita ng walang galang sa harap ng lahat. Halika rito. Paumanhin, Chairman Chi. Kasalanan ko, mahina ang disiplina sa bahay. Sisiguraduhin kong mapapagsabihan siya. Ki. Tito. Dadalhin kita sa resting room. Basang-basa ang iyong damit. Inisip mo bang sobra na ang ginawa ko? Bestie Dang, nagkakahalaga ng 9 na digit. Ganyan ka magpaypay ng sobrang init, masisira ang bestida. Kung hindi mo itutuyo, magiging hindi ka komportable. Tito, tama ba? Ang pinakamataas na naabot ng ilang tao sa buong buhay nila ay hindi pa rin umaabot sa simula ng iba. Tama ka. Pero ang buhay ay hindi Olympics. Hindi kailangang ikumpara sa iba. Kibaw, nakauwi na ako. Mabuti naman, bukas. Kita tayo bukas. Sino ang kausap mo? Ang saya-saya mo. May magandang balita. Isa lang. Kaibigan na matagal nang hindi nagkikita, nakauwi na. Hindi naman pwedeng sabihin na bumalik ang senior. Pwedeng pirmahan mo ito para sa akin? Ipalaglag ang anak ni Tito. Nakarating na ako? Paalam, Tito. Paalam. Batang pasaway, bakit ang tagal mong hindi sinasagot ang tawag ko? Abala ako. Pumirma ng kontratang worth daan-daang bilyon. Ano naman ang silbi niyan? Bilis, gawin mo na ang importante. Yang Shakiki mo, kailan mo dadalhin dito? Huwag magmadali. Ikaw hindi nagmamadali. Ako naman nag-aalala. Ilang taon na siya? Hindi kaya menor de edad? 19 na. Mabuti naman kung adulto na. 19 na taong gulang. Napakabata pa. Karapat-dapat ka ba sa kanya? Naku, bakit katulad mo ng tatay mong walang kwenta? Gusto mo talagang matandang lalaki, kumain ng sariwang damo? Lola. Batang pasaway, hindi mo dadalhin para makita ko? May paraan ako, haha. Saan ako matanda? Magandang araw po, Presidente. Wow. Parang umaraw sa kanluran. Ang guwapo talaga. Bakit ang guwapo ng Presidente? Sobrang guwapo. Eksaktong 9:00, nahuli na. Nasaan siya? Si Secretary siya ay nag-leave ngayong araw. Parang may mahalagang bagay siyang gagawin.
Sinabihan niya ako, kaninang umaga pa. Ang dahilan? Hindi ko masyadong alam ang detalye nito. Parang nabanggit niya. Sabi niya may nakausap siya para sa mahalagang bagay. Sino ang kanyang nakausap? Yung taong nagpatawa sa kanya? Tatanungin ko agad. Si Secretary siya, ako ang direktang nag-hire sa kanya. Mula ngayon, sa akin lang siya magre-report. Sige, kung mag-leave siya sa hinaharap, papayuhan ko siyang direktang sabihin sa inyo. Kumusta, sekretarya siya? Nasaan ka na ngayon? Bakit ka magli-leave? Maraming trabaho sa kumpanya ngayon, at abala, mas mabuti kung makakabalik ka agad. Ngayon na. Pero, nasa ospital ako ngayon. Hindi ganoon kabilis. Nasa ospital? Anong nangyari sa iyo? Ginoong Chi. Ako. May konting sipon lang ako. Kibaw, tayo na. Sino ang tumatawag sa iyo? Ano ang tawag niya sa iyo? Kibaw, bilisan mo. Halika na, bilis. Sino ang kasama mo? Sino siya? Ginoo, hindi ko rin masyadong alam ito. Hindi sinabi sa akin ni Secretary siya tungkol sa mga bagay na ito. Hindi ko alam. Ang pamilya ni Secretary siya, simple din ang relasyon. Parang nasa ospital ang kanyang ama. Hindi rin maganda ang relasyon niya sa kanyang kapatid na lalaki. Wala rin siyang ibang kapatid. Siguro, maaaring nobyo niya. Nobyo? Maikli pa lang ang buwan. Ang medikal na pagpapalaglag, hindi ganoon kasakit. Huwag kang mag-pressure. Hindi ito kasalanan mo. Kung may sisihin, sisirain mo yung gumawa sa'yo. Aksidente lang yon. Hindi niya ako ginawa ng masama. Dapat, malapit na yung gamot? Pasensya na, mahal. Hindi pwedeng dahil sa'yo. Sirain ko ang pamilya ni Tito. Siya. Tito, bakit ka nandito? Ang swerte naman. Medyo masama rin pakiramdam ko. Swerte nga. Sino ito? Obstetrics at Gynecology, 2. Kiki, anong ginagawa nitong tito mo? Dito? Oo nga. Tito, kasama mo ba ang asawa mo? Hindi. Baka dahil gusto niyo magkaanak? Tito, kung may problema ka diyan, pumunta ka na sa urologist. Siya, Kiki. Hindi pa kita tinatanong, anong ginagawa mo sa OB-GYN? Hindi maganda ang regla ko. Oo, kulang sa dugo. Hindi regular ang regla ko. Masakit at hindi komportable. Maliit ka lang. Normal lang na kulang sa dugo. Sa kondisyon mo, may side effect ang mga gamot. Sakto, may kilala akong bihasang doktor ng tradisyonal na medisina, Chino. Sasamahan kita para magpaayos. Hindi na kailangan. Natakot mo siya. Kibaw, okay ka lang ba? Kibaw. Ikaw ang boss ni Kibaw, tama ba? Salamat sa pag-aalala. Nakapagpatingin na kami sa doktor. Kukunin lang namin ang gamot at aalis na. Tito, ikaw na magpatingin. Aalis na muna ako. Tumigil ka. Tito, anong problema? Mukhang wala ka namang malubhang sakit. Baka naman, mag-absent ka sa trabaho mamaya. Ha? Mukhang araw-araw, wala ka namang ginagawa. Sakto, kulang ng tao sa design department. Ilang araw na silang humihingi ng dagdag na tao. Sa tingin ko, mamaya, tumulong ka na lang doon. Si. Ano ang nangyayari? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Wala. Ayos na lahat.
Bakit parang bata ka pa rin? Bakit hindi ka nag-seatbelt? Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa ospital? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba, Secretary? Sino ang outsider? Ginoo, huwag kang lumapit ng ganyan kalapit. Kung gayon, sabihin mo sa akin, kanino ka malapit? Sa'yo. Sabihin mo ng malakas ulit. Sa iyo malapit? Sa iyo malapit? Sa buong mundo? Si Ginoo, ang pinakamalapit sa akin. Mabait. Sinabi ko na, irregular ang regla ko. Ginoo dapat. Hindi naman iuugnay sa bata, di ba? Kibaw, bakit kanina ganyan ka? Natatakot ka na malaman niya? Sa kanya ang bata? Tama ba? Bow. Senior, ang bilis mo naman nahulaan. Ang mga susunod na bagay. Ako na ang mag-iisip ng paraan. Huwag kang matakot. How? Sino naman ang kausap niya ngayon? Fang Ling yun. Ginoo, una na ako sa kumpanya. Ginoo, paalam. Paalam. Buntis ng 7 linggo. Iyon ba ang gabing iyon? Ay, ang ganda at fresh ng itsura ng babae. Si Ruoyu, itong batang lalaki, ang tanda-tanda na, hindi pa rin nagmamadali. Ano ba ang inaantay pa? Bakit hindi mo dalhin agad sa bahay? Para makita ng mga nakatatanda. Matandang ginang. Sa palagay ko, baka, hindi pa sapat ang tagal ng pagkakakilala. Hindi pa lubos na kilala ni Ginoong Chi ang babae. Paano kung hindi maganda ang ugali niya? May punto ka rin. Sa ganitong pagkakataon, kailangan kong siyasatin para sa kanya. Matandang ginang? Kayo? Ay, ako. May magandang plano ako, haha. Ang ganda at impressive ang headquarters na ito. Paumanhin. Saan galing ang tagalinis? Bulag ka ba? Talagang paumanhin. Umalis ka. Huwag kang mag-alala. Ito ang binayaran ko ng 5 milyon. Blue and white porcelain na binili sa auction. Siguradong magugustuhan ni Matandang Ginang Chi. Ikaw na ang gumawa ng kontrata. Maghintay ka na lang para sa collaboration. Hoy, babae. Hoy. Kung magtagumpay itong pagkakataon, hindi ka pa ba makakakuha ng atensyon ni Ginoong Chi? Oy. Hoy, matanda. Hoy, hoy, hoy. Huwag mo siyang tulungan. Mag-ingat ka. Baka lokohin ka niya. Bilis. Umalis na tayo. Lola? Lola? Ayos ka lang ba? Ito ang babae. Lola? Oh? Kung gutom ka, may merienda dito. Ito ay libreng merienda ng kumpanya. Masarap ito. Kung busy ka, umalis ka na muna. Oo, aakyat muna ako para mag-time in. Babantayan kita mamaya. See. Hindi masama ang panlasa ni Ruoyu. Si Chi Ruoyu, paano niya pinamamahalaan ang kumpanya? Ang gulo-gulo at maingay. Aray! Matandang bruha! Anong ginagawa mo?
Ang laki-laki ng lugar, hindi mo doon pinagwawalis. Dito ka pa sa kinaroroonan ko. Sinadya mo yata akang hadlangan. Ang dami-daming basura sa sahig. Nagwawalis lang ako. Ikaw ang biglang sumingit. Ikaw pa ang may ganang magalit? Nabasag mo ang regalo ko para kay Lola Chi. Kahit magwalis ka ng 10 buhay, hindi mo mababayaran yan. Lola! Siya yung babae noong araw, ang asawa ng tito. Hindi magugustuhan ng tito ang ganitong klaseng babae. Siya na naman. Sino ka? Umalis ka dyan. Ako ang sekretarya ni Amo Chi. Maaari akong magtestigo para kay Lola. Kanina, kayo mismo ang hindi sinasadyang nabasag ang florera. Hindi kayo itinulak ni Lola. Isang intern lang. Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka. Ito ay antique mula sa Yuan Dynasty. Nabalitaan kong mahilig magkolekta si Lola Chi, kaya espesyal kong binili ito para sa kanya. Ngayon, eto na nga, 5 milyon. Paano mo babayaran? Pero, peke lang ang blue and white porcelain na ito. Hindi ito nagkakahalaga ng 5 milyon. Hindi talaga ito nagkakahalaga ng 5 milyon. Anong biro yan? Ang sahod ko kada taon ay 10 milyon. Paano ako magbibigay ng peke? Malinaw at makintab ang blue and white porcelain na ito. Katangad ng nakita ko sa museo. Imposibleng peke yan. Tama. Tingnan mo ang pananamit ng babaeng ito. Halatang mataas ang estado niya sa buhay. Bakit pa siya magloloko gamit ang peking bagay? Natatangi ang blue and white porcelain ng Yuan Dynasty. Makapal at mabigat ang katawan nito. Kulay abu-dilaw. Dahil lang sa napakakinis at pino ng hawak ninyo. Kaya halatang huwad ito. Yin. Baka naman naloko lang kayo. Parang totoo nga. Huwag kang magsalita ng walang alam. Ito ay espesyal kong binili sa Paris Reese Auction House. Prom di ka. Baka nga yung pangalan ng Reese ay hindi mo pa naririnig. Kaya pala, ikaw na isang intern, paano nangahas na sumagot sa Yin? Hindi pala marunong tumingin. Nagsasabi lang ng kung ano. Doble ang kinuhang kurso ko sa kolehiyo. Isa na riyan ang pag-aantigo. Imposible. Na hindi ko makilala ang tunay sa peke. Nag-aral ng pag-aantigo? Tapos dito nagsekretarya? Sa pag-aantigo mo, napunta ka kay Jichi. Sa ganyang kalidad mo, nangahas ka pang magmalaki sa akin? Okay lang kung hindi kayo naniniwala sa akin. Pero, dahil malaki ang halagang involved, sa tingin ko, mas mabuti pa na kumuha kayo ng professional na appraisal agency para magpa-appraise. Bagamat bata ang batang ito, matalino pala. Ito ay tunay na blue and white porcelain ng Yuan Dynasty. At anong pakialam mo riyan? Baka naman kasabwat ka ng tagalinis ng kalye na yan. Ginoong Yin, tama ba? Sa pagkakaalam ko, Ginang Chi, hindi mahilig sa antigo. Mali ba ang pinupuri mo? Malapit ako kay Ginang Chi. Wala kang alam, tagalinis ka lang. Bayaran mo agad ang 5 milyon sa akin. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Siya pala ang babae. Ginoong Yin, huwag ninyong apihin ang taong matapat. O kaya, titingnan natin ng CCTV. Ay. Ako nga, nandito ako kanina pa. Ang florera na iyon, talagang nabasag ng matandang babae. Ikaw na naman. Hindi mo inaasahan, di ba? Maliit ang mundo. Hindi pa ako nakakaganti. Kalihim siya. Dahil napakabait mo. Kaya ang 5 milyon na ito, ikaw ang magbayad para sa kanya. Hindi pwede. Binabaligtad ninyo ang katotohanan. Ang lalaki sa ospital. Kasama ba siya sa prenatal checkup? Ginoong Chi may malaking problema. Nagpanggap bilang tagalinis ang matandang ginang. Pumunta sa kumpanya. Nasa lobby ng unang palapag ngayon. Nakikipag-away kay Ginoong Yin. At saka, nandito rin si Shakiki. Ginoong Yin, kahit hindi mo nasubukang alamin kung totoo o hindi, pero si Lola, kung nabangga mo ba talaga siya o wala, imbestigahan ko pa rin ang CCTV para patunayan. Mag-check ng CCTV? Sa tingin mo ba ang kumpanya, para lang sa isang tagalinis ng basura, mag-aaksaya ng oras? E di hahanapin ko si Ginoong Chi. Ipapaalam ko sa kanya ang totoo. Ganitong maliit na bagay lang. Kailangan pang istorbohin si Ginoong Chi? Bilang isang sekretarya, hindi mo kayang ayusin ang problema, dagdag problema ka lang. Sa posisyon mong yan, karapat-dapat ka ba? Ha. Akala ko ba, nandito lang pala tong babae para manghuli ng sugar daddy sa dihaw. Magkano ang sinasahod mo kay Ginoong Chi? Alam mo, matagal na tayong magkakilala, di ba? Pwede bang bigyan mo ako ng discount? Wala akong ganun. Kung hindi ko nakita ngayon, hindi ko malalaman na sa Dihaw Group,
May mga taong tulad ninyong walang pakundangang hayop. Huwag kang matakot, anak. Nandito ako. Tapos na ang magandang buhay nila. Sino ang tinatawag mong hayop? Nasira mo ang gamit ko, tapos magmamalaki ka pa rito? Dilatan mo ang mga hayop mong mata at tingnan mo. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Dihaw Group. Ako ang lola ni Ginoong Chi. Oh, ikaw pala ang lola ni Ginoong Chi. Swak na swak. Ako naman ang ninuno ni Ginoong Chi. Ha ha ha. Isang mabahong tagalinis, nagpapanggap pa rito bilang si Lola Chi. Karapat-dapat ka ba? Ano? Hindi ka naniniwala? Sige. Ngayon din, papatawag ko ang HR para palabasin kayo. Lola, medyo malaki ang pinagsasabi mo. Hindi. Di naman. Sakto. Ngayon ko lang makikita kung sino ang palabasin dito. Guwardiya, ilabas nyo ang dalawang yan. Opo. Sino ang maglalakas loob? Talagang di ka titigil hanggat di mo nakikita ang kabaong mo. Anong hinihintay nyo? Ilabas nyo ang dalawang yan. Tigilan nyo yan. Tito, Sino ka ba? Naglakas loob kang makialam sa akin? Palayasin mo rin siya. Karapat-dapat ka ba? Ikaw na naman, kabit. Bakit? Akala mo dahil nakasuit ka ay amo ka na. Noong nakaraan, nagpaliban ng kasal. Ngayon naman, nagkukunwari ka dito. Sa tingin ko, kayong dalawa ay mga sanay na kriminal. Ngayon, ako ang magiging instrumento ng hustisya. Ang bilis mong nakalimot sa sakit? Itong kamay na ito, huwag mo nang gamitin. Naglakas loob kang manakit sa akin? Ano ang pangalan mo? Maniwala ka ba na papatayin kita? Nagtatrabaho ka sa pamilya Chi? Ni hindi mo kilala si Amo Chi? Mukhang ang iyong ugali ng pagpapairal sa mayaman at pagmamaliit sa mahirap ay kailangan pang pag-aralan. Amo Ki. Ako ang bulag. Ako ang nangmata sa iyo. Mali ako. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagudyok sa akin, Amo Chi. Hindi. Ako. Wala akong kasalanan, Amo Chi. Siya, si Kiki, ang may kasalanan, at itong matandang babae, nagkakagulo. Kaya ko lang sila sinabihan ng ilang beses. Ang aking sekretarya. Kailan naging karapatan mong paggalitan? Ako. Amo Chi, hindi ko ibig sabihin iyon. Ako. Gusto ko lang itong matandang babae na nagkukunwari, palayasin. Narito si Ginang Chi. Naglakas loob kang maging bastos? Ginang Chi. Ang aming dihaw, hindi kami makikipag-ugnayan sa taong tulad mo na nagpapairal sa mayaman at nagmamaliit sa mahirap at humuhusga sa itsura. Lola, mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mali ako. Sa akin lang humihingi ng tawad? Paano mo inapi si Kiki kanina? Ngayon, nakalimutan mo na? Kiki, pasensya na. Tulungan mo ako. Pakiusap, Lola. Wuyan, paano mo ito hinawakan? Oh, Wag, Amo Chi, mali ako. at saka tinanggal ka na sa trabaho. Dagdag pa ang paninirang puri. Matatanggap mo na ang sulat mula sa abogado. Hintayin mo. Umalis na tayo. Si Kiki ang may kasalanan ng lahat. Ang babaeng ito ang sumira sa akin. Hoy, kumuha ka ng gamot para sa akin. Kailangan ko na ngayon. Lola, totoo palang hindi ka nagyayabang. Ikaw pala talaga ang lola ni Tito. Ay, sinabi ko na nga ba? Halika, hayaan mong masilayan ka ng lola, ang manugang kong babae. Ha ha ha. Ay naku, ha ha ha. Ay naku, Lola. Huwag mo siyang takutin. Gago ka. Nagpapalapit ako sa manugang ko. Anong pakialam mo? Sige. Tama lahat ang sinabi ng fairy. Fairy, kaya pala. Ang fairy sa cellphone ni Tito. Ikaw pala, Lola. Ay naku, may puso rin akong dalaga, no? Ay, oo nga pala. Palitan mo yung Hello Kitty sa kotse ko ng Kuromi. Gusto kong magpalit ng estilo kaya. Si. Ang galing naman. Kaya pala noon, nagkamali lang pala ako ng akala kay Tito. Baby Kiki, halika. Ito ang regalo ko sa'yo bilang pagbati. Lola, hindi pwedeng ganon. Bakit hindi? Ikaw ba tong gago? Sinabihan mo na huwag tanggapin ni Kiki ang regalo ko. Wala akong sinabi. Hindi. Wala pong sinabi si Tito. Buti naman alam mo ang lugar mo. Oy, Kiki. Kapag suot mo ito,
Wala nang mga api sa'yo. Halika, isuot mo. Bakit? Ang pulseras na ito, may espesyal ba itong kahulugan? Siyempre naman, ito ay kumakatawan sa aming pamilya, Chi. Teka muna, kapag sinabi ko ang halaga nito, lalo pang hindi tatanggapin ni Kiki. Chichi, ha? Basta tandaan mo, ingatan mo itong mabuti. Naglakas loob kang magtaksil sa akin? Akala mo madali akong apihin. Sabay-sabay tayong bumaba sa impyerno. Ngayon, tayo na lang ang dalawa. Ipaliwanag mo nga. Paano ito naging sa iyo? Ngayon ako, nakalimutan kong magluto ng kape para sa iyo. Pupunta ako ngayon. Wag na. Hindi ba't may tubig dito? Hindi ito malinis. Ano ang hindi malinis? Hindi naman. Hindi pa nahalikan. Tito, ano ang nangyari sa iyo? Parang nalason. Paano ka nalason ng biglaan? Kanina, ikaw lang ang uminom ng tubig na ito. Baka may tao, naglagay ng lason sa aking baso ng tubig. Tito, magtiis ka. Kumusta? Relax na tawag. May tao sa Diha Group na nalason. Dali, pumunta kayo rito. Tito, magtiis ka. Baka hindi na umabot. Maging mabait ka. Hindi, Tito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Parang hindi naman ganun kalakas ang lason nito. Pero mukhang sobrang natakot yung bata. Baka sakaling sa pagkakataong ito, ay kusang sabihin niya kung kanino talaga ang bata. Ubo. Sa totoo lang, hindi pa tayo gaanong nagkakilala. Para lang tayong mga estranghero. Kung sakaling hindi ako makalagpas, Hindi mangyayari yun sa'yo. huwag kang masyadong mag-alala. Tito, gising ka. Huwag mo akong takutin. Tito, gising ka. Tito, Sayang lang, Tito. ako lang ang lalaking tagapagmana ng pamilya Chi. Pero wala akong naiwang anak. Mawawalan na ng tagapagmana ang pamilya Chi, ano? Hindi mawawalan ng tagapagmana. Paano naman hindi? Sa buong buhay ko, ikaw lang ang babaeng nakasama ko. Tayo ay iisa lang. Ang pagkakataon. Sa ngayon, hindi rin pala sa akin ang bata. Sa'yo, ang bata. Tito, sa'yo ang bata. Totoo? Tito, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mawala ng ama ang bata. Huwag mo akong lokohin. Hindi kita niloloko. Inamin niya. Huwag kang umiyak. Tito. Hindi ako iiyak. Nangako ako kay Tito na hindi ako iiyak. Nahuli na. Yung kalbo na na-terminate, sinadya niyang maghiganti. Paano naging ganito kasama ang isang tao? Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko siya kinainitan noon, baka hindi nangyari ang lahat ng ito. Dok, kumusta na si Tito? Na stomach pump na at nabigyan na ng espesyal na gamot. Pero hindi pa rin siya nagigising. Ang eksaktong oras, kung kailan siya gigising, hindi pa namin alam. Doc, kailangan mong iligtas si Tito. Kasalanan ko. Kung wala ako, hindi sana nalason si Tito. Si Chiro Oyu talaga. Hindi man lang makakapatay ng langgam ang lason na yan. Nagpapanggap lang siyang naghihingalo. Sinasadya niyang pagsisihin at pasakitan ng batang yan. Kiki, ayos lang siya. Matibay ang kapalaran ng batang to. Totoo ba?
Kung yung konting lason lang na yon, nakahimatay siya hanggang ngayon? Akala mo hindi ko alam. Kung ano ang balak niya, syempre totoo. Ang matandang buto ko naman, hindi na rin makakatiis. Ikaw na ang bahala dito. Maghintay ka. At bantayan mo siya hanggang sa magising. Si, dito ako magbabantay kay Tito. Hindi ko nahahayaang may mangyari sa kanya. Bakit parang ikaw? Ang mas kahabag-habag kaysa sa akin? Tito, Bakit mas lumalakas pa ang iyong pag-iyak? Huwag kang umiyak. Ang mukha mo'y parang pininturahan na. Tito. Sa wakas, gising ka na. Akala ko, muntik ka nang mamatay dahil sa lason. Ano ba ang sinasabi mo? Hipo mo, mainit pa. Tito, sabi ng doktor, marami kang ituturok na karayom. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Gusto ko naman itong lahat. Buti na lang hindi mo ininom. Kung hindi, hindi mo maiisip ang mangyayari. Tito, ano ang ginagawa mo? Ano naman kung hipuin ko ang sarili kong anak? Tito, pigilan mo ang sarili mo. Hindi maganda kung makita ng iba. Kung gayon, lumapit ka ng konti. Hayaan mo akong tingnan siya ng maayos. Tito, mukhang maganda ang pakiramdam mo. Tatawag ako ng nurse para sa iyo. Ang trabaho ko, kailangan pang asikasuhin. Aray. Ay, Tito, ano ang nangyari sa'yo? kanina mo ring sinabi, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magdudusa ng ganito. Ang sinasabi ko, hindi para pilitin ka. Naiisip ko lang, kung ikaw ang mag-aalaga sa akin, mas maayos siguro Tito, mahirap sabihin. ang pag-aalaga sa nagligtas sa iyo. Ipagkakatiwala mo pa ba sa iba? Chichi, hindi ka naman siguro ganoon kawalang utang na loob? May utang na loob ako. Gagawin ko. Araw-araw akong dadalaw sa'yo. O kaya naman, 2 beses kitang dadalawin araw-araw. Siya na nga. Mukhang itong tagapagligtas mo? Wala namang halaga sa puso mo. Ganito na lang, magbibigay ako ng presyo. Isang araw, 2,000 piso. Presyo ng tagapag-alaga sa pribadong silid. Kawawang walang utang na loob. Hindi pala epektibo ang pakikiusap. Kailangan pang mag-alok ng pera. Ang laki naman yan. Isa pa, kung magaling ang trabaho mo, paglabas mo, bibigyan kita ng sobre. 10,000 pataas. Siyempre, kung ayaw mo, Gusto ko. sige, gutom na ako ngayon. Pakainin mo ako. Si, Tito, bakit ka umiiwas? Pinapakain kita? Mas masunurin pa ang 3 taong bata sa'yo. Eh pag nagpapakain ka sa 3 taong bata, ganito ka rin ba kadiretsahan? Ha? Hindi mo ba siya pahihihipan? Nakakita na ako ng pasaway. Pero di pa ng ganyan kalaking tao na kailangan pang pahipan para kumain. Ikaw lang ang gusto kong magpahip. Tito, mabait ka. Kain ka ng isang subo. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Bakit ka pa namumula? Manong, anong ginagawa mo? Huwag sayangin. Mahirap ang buhay ng mga magsasaka. Kain ka rin ng kaunti. Pagod ka na buong araw. Kiki? Mahirap ba sa'yo ang batang ito?
Okay lang. Gusto mo bang ipanganak siya? Hindi ko alam. Ako ang nanay ng bata. Siyempre gusto kong ipanganak siya, pero 19 anyos pa lang ako. Kailangan ko pang mag-aral. Ipanganak siya. Wala mag-aalaga sa kanya. Wala ring pera para buhayin siya. Kaya, Ako ang mag-aalaga. Nag-aalala ka na walang mag-aalaga. Kukuha ako ng 10 o higit pang 20 yaya para alagaan siya. Nag-aalala ka na maaapektuhan ng pag-aaral mo. Kukuha ako ng 10 o 8 pribadong tutor para turuan ka. Lahat ng problema ay aking lulutasin. Nag-aalala ka pa bang hindi mo siya mapapalaki ng maayos? Manong, kumusta? Kiki, ako si nanay, may problema. Maraming nagpapautang biglang dumating, pumunta sa ospital para humingi ng pera sa akin. Dali, pumunta ka rito. Gusto nilang kunin ang deposito ng tatay mo para bayaran ang utang. Pupunta na ako dyan. Anong nangyari? Yung nanay ko. Hindi ko masabi ng maayos sa isang salita. Pupunta muna ako para tingnan. Sabihin mo ng maayos. Yung nanay ko at kapatid kong lalaki. Utang na utang sa labas. Pero hanggang ngayon, wala pa sa sarili ang tatay ko. Ngayon, nanggigipit ang mga pinagkakautangan para pumirma ang nanay ko. Para mabayaran ang utang. Kung ganito, mawawalan na ako ng tatay. Sasama ako sa'yo. Hindi pwede, tito. Magpagaling ka muna, babalikan kita. Hindi pa rin ako ang nauna sa isip niya. Wow yan. Director Ki, Itulak mo ako. Pumirma ka. Itigil ang paggamot. Ang utang na ito, pangbayad sa sugal mo at ni Xia Yuhao. Sakto lang. Pumirma ka na. Nanay, wag. Perang pantubos sa buhay ni Papa ito. Kiki, pero kung hindi mabayaran ang sugal, mamamatay ang nanay mo. Wala na talagang magagawa ang nanay mo. Wala na talaga. Manghiram ka pa. Tulungan mo ang nanay mo, pwede ba? Hindi. May utang, may pinagmumulan. Siyang may utang sa inyo. Sa kanya kayo maningil. Bakit kukunin ang deposito ng tatay ko? Mag-asawa kayo, pareho kayong may pananagutan sa utang. Anong kinalaman namin diyan? Sakitin naman talaga ang tatay mo. Bakit mo pagagastusan ng malaki para iligtas siya? Ay, talaga naman. Pera ko ang pinambayad diyan. Walang sino mang may karapatang galawin yan. Chichi, iligtas mo naman si mama. Bata pa ako. Magtatrabaho ako ng maayos. Babayaran kita, okay lang? Pero kahit may pera ang tatay mo ngayon, hindi na rin siya gagaling. Nababaliw ka na ba? Dahil tinulungan ka ng tatay ko na bayaran ang sugal mo. Kaya lumala ng ganito ang kanyang sakit. Wala ka bang konsensya? Nanay mo ako. Hindi na ngayon. Kunin niyo na siya. Ipagtrabaho niyo siya ng 24 oras. Hayaan niyo siyang gumawa ng kahit ano. Wala na akong pakialam. Ayokong mamatay. Ayoko pang mamatay. Ki, nanay mo ako. Sabi nila, mayaman, ang nobyo mo. Makiusap ka sa kanya. Okay lang? Manghiram ka? Okay lang? Papayag siyang bigyan ka ng dote? Okay lang? Imposible. Dahil sa kin, nakaratay na sa kama ang tito. Paano ko pa siya hihingan ng pera? Kahit sakalin mo ako rito, hindi ako hihingi sa kanya. Magkano? 800,000. Tito, Huwag kang matakot. Tito, walang kasing lalim ang kanyang kahilingan. Huwag mo siyang bigyan ng pera. Gusto ko ng 800,000. Hindi, 1,000,000. Sandali. Sabi nila, napakayaman mo, 2,000,000. Kapag 2,000,000, sayo na ang anak ko. Ha? 2 milyon lang ba ang gusto mo? Eh di 3,000,000? Sige, 3,000,000, 3,000,000. Hindi naman kalakihan. Huwag. Tito, kung ganyan ka magpadaig sa kanya, hindi kanya tatalikuran. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Pero, Ang utang mo at ng anak mo sa sugal ay 50,800 lang lahat. Yung sobra, ipang susugal mo pa ba? 50,800.
Sige, 50,800. Bigyan mo na ako ngayon. Siyempre pwede. Pero bago iyon, pirmahan mo muna ito. Ano? Ano ito? Ito ay kontrata sa pagtatrabaho. Ikaw at ang anak mo ay magtatrabaho sa aming pabrika. Libre ang pagkain at tirahan. Kapag nabayaran na ninyo ang utang ninyo, tsaka mapapawalang bisa ang kontrata. Ilang taon pa ba ang kailangan kong magtrabaho? Hindi ako sang-ayon. Kayong mga tao, ang sama-sama ninyo. Gusto ninyo akong magtrabaho ng libre hanggang sa mamatay ako? Hindi. Napakaganda ng pasahod sa aming pabrika. Kinakalkula ko. 8 taon lang ang kailangan mong pagtrabahuhan. 45 taon ka na ngayon. Malusog ang pangangatawan mo. Pagkatapos ng 8 taon, hindi ka pa nga aabot sa edad ng pagre-retiro. Parang gusto ninyong kunin ang buhay ko. Hindi ako sang-ayon. Hindi sang-ayon? Si, kung ganoon, ang buhay mo, ngayon na lang natin kunin. Tito, hindi na ba talaga siya babalik sa pagsusugal? Huwag kang mag-alala. Sa loob ng pabrikang iyon, karamihan ay mga bilanggong nire-rehabilitate. May pakikipagtulungan sa pulisya at semi-closed na pamamahala. Una sa lahat, kailangan niyang isipin ng mabuti kung paano makikisama sa kanyang mga kasamahan doon. Siya. Ngayon, oras na para pag-usapan natin ang ating usapan. Kiki, hindi ka naniniwala sa akin? May nangyari sa pamilya mo. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Hindi ko naisip ng ganoon. Sa mahabang panahon, nasasanay na akong mag-isa sa pagharap sa mga ganitong bagay. Paumanhin, Tito. Akala ko, hindi mo ako gusto, kaya nahihiya akong gambalain ka sa ganitong bagay. Paano ko naman hindi magugustuhan? Sinabi ko na nga na aalagaan ko kayo. Tuloy natin ang pinag-uusapan kanina. Ang batang ito, maaaring ipanganak. Pwede bang ako ang mag-alaga? Pwede ba? Siyempre, pwede. Sobra-sobrang pwede. Ahem. Kakagising lang ng pasyente. Kayo, kailangan kayong magpigil sa lahat ng bagay. Kung sakaling masyadong masaya kayo nang hindi sinasadya, masyadong mabilis ang pagdaloy ng dugo, ang mga lason na hindi pa ganap na naalis, muling papasok sa puso, at Siga. yun nga. Pwede ang halik. Basta, wag nang magpatuloy pa. Doktor, wala. Kami. Medyo nauuhaw na ako. Bibili ako ng tubig. Si Amo Chi ay gwapo at mayaman. Tiyak na masaya ang kanyang buhay pribado. Parang dati ay may dinala siyang magandang babae dito sa ating departamento ng obstetrics at gynecology para magpatingin. Parang ang pangalan ay si Ali, sabi ko sa'yo. Araw-araw siyang kasama. Sabi ko sa'yo, napakabuti niya sa kanya. Hindi siya iniwanan kahit sandali. Hulaan ninyo ang bagong kasintahan ni Amo Chi. Ngayon, gaano katagal mananatili sa kanyang tabi? 2 o 3 araw. Hindi ko rin alam. Hindi naman siguro ganoon kay Klee. Ay, sige. Kailan ka ba uuwi? Sige, sagot. Sagot na. Sunduin kita. Miss na miss kita. Sige na. Talaga ngang may iba si Dashu. Sandali lang. Papayapain ko siya. Malapit na. Alam pa pala niya na ako ay narito. Sina. Ano ba to, Dashu? Gusto mo lahat? Ginagawa mo lang akong tool para magkaanak? Bababa na ako. Kiki, ngayong gabi, dito ka na matulog. Bukas ng umaga, ihahatid kita. Dashu, sobra ka na. Anong nangyari sa'yo? Ayaw ko na sa'yo. Kiki, nagagalit ka. Dapat may dahilan yan. Bastos na lalaki. Anong ginagawa mo? Tama na yan. Magiging ina ka na ngayon. Dapat tayo'y maging mas matino na. Tama ba? Ayaw ko talaga. Ikaw ang magiging ama ng bata.
Anong sinabi mo? Ayaw mong ako ang maging. Sino ang gusto mo? Si Fang Ling yun ba? Kahit na sino, hindi ikaw. Kahit sino, okay lang. Bata, hindi sa'yo. Anak, hindi sa'yo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Masakit. Masakit. Palabasin mo ako. Alam mo ang sinasabi mo? Ayoko nang dito. Kirwayo, huwag mo na akong bulihin. Sino ba talaga ang nambubuli? Palabasin mo ako. Kung hihilahin mo pa ako pupunta ako, ipapalaglag ko ang bata. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Palabasin mo ako. Huwag kang gumalaw. Ikaw talaga. Samantalang may iba kang babae nakikipag-ugnayan habang gusto mo pa ako magkaanak para sa iyo. Oh. Huwag mong isipin. Nagpapanggap ka ng ganyan, maawa na ako sa'yo. Manong? Okay ka lang? Nasugatan ka. Nasugatan. Malubha ang sugat. Ikaw suntok sa bayag. Pero ikaw talaga ang may kasalanan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Alam mo na ba ang mali mo? Wala akong kasalanan. Hindi ako nagkamali. Ayaw ko ng ganito sa iyo. Ayaw ko. Kasama mo ulit. Ganito na ang relasyon natin. Hayaan mo akong magpakilala sa iba. Hahanap ako ng ibang tao para maging ama ng bata. Pakikipagkilala? Aray, masakit. Ikaw ang dahilan. Ikaw kanina. Naipit ako. Paumanhin. Nasaktan kita. Kahit ganito, hindi pa rin mababago. Ikaw na nagloloko. Ang katotohanan. Nagloloko ako? Ikaw talaga? Nag-aakusa ka ng walang basehan. Manloloko? Napakalaking manloloko. Siya nga. Ulihin siya. Sige. Hoy, kayong mga... Oy. Mali ang nahuli nyo. Dito ang eksena. Tingnan natin ang sitwasyon. Huli na tayong dumating. Samahan ko muna siyang magbihis. Iuwi mo muna ang suspek. Si. Okay lang. Ang mga ganitong bagay, hindi mo kasalanan. Huwag mong damdamin ang pagkakasala. Mga hayop, mga lalaking yan ang may kasalanan. Ano? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming protektado ka. Nasaan na yung tito? Huwag kang matakot. Hindi na niya kayang saktan ka ulit. Totoo ba? Siyempre, hindi ka ba naniniwala sa amin? Malakas at may impluensya yung tito. Pero, hindi naman ako nagreklamo ah. Paano kayo nandito? Kami, hindi ganoon ang relasyon namin. Huwag kang matakot. Nandito ang hustisya. Kahit anong ginawa niya sa'yo noon, kahit paano kanya tratuhin. Ngayon, hindi na niya kayang saktan ka. Kaya, nahuli na ba yung tito? Nasa kulungan siya ngayon. Kapag tapos na ang pangangalap ng ebidensya dito, isasampa namin sa kanya. Ang nararapat na kaso. Teka, sandali lang. Parang ako pa ang nagpa-aresto sa kanya. Amochi, nahuli ako. Ako ang abogado ni Amochi. Ang kliyente mo ay pinaghihinalaang ng molestiya ng babae. Aayusin ayon sa batas, kailangang parusahan ng 3 taon pataas, hanggang 10 taon na pagkabilanggo. Mga Ginoo, malaking pagkakamali lang ito. Magkasintahan sila,
May kaunting away lang sa pagitan nila. Siyempre, kung sakaling labag sa kagustuhan ng babae, pipilitang makipagtalik, iyon ay illegal na gawain. Gusto kong kumpirmahin, si Miss Shaba ang nagreklamo sa pulis? Hindi, ang mga empleyado na ng ospital ang nakarinig ng ingay at nag-alala kaya tumawag ng pulis. Kaya, malinaw na may pagkakamali talaga dito. Kumusta na siya? Ayos lang siya. Natakot lang ng todo. Hey, hindi dapat ako nagpadalos-dalos. 30 anyos na ako, pero dahil sa mga bagay na ito, walang hiya akong inapi ang isang batang babae. Tito, talaga bang makukulong ka? Ito ang nararapat sa akin. Paumanhin. Kick. Naipaliwanag ko na sa kanila. Sinabi kong ito ay pagkakamali. Pero hindi sila naniniwala. Nagkamali ako. Nararapat akong parusahan. Huwag kang mag-alala. Kahit na galit ako kagabi, dahil hindi mo talaga ako pinakinggan. Pero ayaw ko ring ayaw kitang makulong. Miss Xia, kung ayaw mong makulong si Amo Chi, sumulat ka ng isang pardon letter. Sandali. Hayaan mo siyang mag-isip ng mabuti. Pag-isipan mong mabuti. Ito ba talaga ang gusto mo? Paulit-ulit mong sinasabing ayaw mo sa akin? Kung makukulong ako ngayon, makakamit mo na ang gusto mo. Kung hindi, sa buong buhay mo, hindi mo na ako maiiwasan. Malakas ang kapangyarihan ni Tito. Kahit ayaw kong makasama siya, matatakasan ko siya kahit saan man ako pumunta. Pero kapag nakulong na siya, ibang-iba na. Pero hindi ko rin maaaring kalimutan ang kabutihan niya sa akin. Maaari akong sumulat ng liham ng pag-unawa. Talaga? Hindi mo na ako kinamumuhian? Kahit na hindi ka na kailangang arestuhin. Pero ngayon, talagang sobra ka. At naglalaro ka pa ng 2 babae. Galit pa rin ako. Mali. Kailan ako nagkaroon ng 2 kasintahan? Pag-uusapan natin yan pag-uwi. Kumusta? Kiki. Huwag kang magalit. Sandali lang. Ruoyo, nakarating na ako. Sunduin mo ako. Wala akong oras ngayon. Papuntahin ko ang driver para sunduin ka. Sino yan? Ailey, Tito, ano ba talaga ang gusto mo? Habang inaaliw mo ako, at kasama mo naman ang ibang babae. Ayaw ko nang makipag-ayos sa'yo. anong ibang babae? Hindi ko nga alam. Sasamahan mo pa siya. Itatangi mo pa. Wala akong ginawa. Sa loob ng 30 taon ko, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Paano naman wala? Sa telepono, ang lambing mo sa kanya. Narinig ko na lahat. Yung nurse sa ospital. Sinabi rin. Napaka-concern mo sa kanya. Nagkukunwari ka pa. Sino ba ang kinakalambingan ko? Ako. Hoy, sandali. Ibig mong sabihin? Ailey. Tingnan mo. Ang lambing ng tawag mo sa kanya. Naiintindihan ko na. Kaya pala pinaghihinalaan mo ako at si Ailey. Ano pa ba? Kiki, nagseselos ka. Gusto mo ako, kaya nagseselos. Tama ba? Hindi. Hindi ako nagseselos sa iyo. Ako lang ay... Ayoko sa pagiging 2 timing mo. Ayoko lang sa pagiging bastos mo. Haha. Ano ang pinagtatawanan mo? Ay, sabihin ko sa iyo. Bastos! Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Sige na, Kiki. Magdamag na tayong nag-aaway. Ngayon, naghahabulan tayo sa labas. Gusto mo bang makita tayo sa balita bukas? Makita tayo? Oy, malinaw na ako ang naapi. Ngayon, ikaw pa ang naaawa. Ikaw talaga ay malamig at walang puso, walang katwiran. Pwede bang maging makatwiran ka naman? Aray. Ulitin ko sa huling pagkakataon, wala akong ibang babae. Hindi mo ba gustong malaman kung sino si Ailey? Samahan mo ako sa salo-salo bukas. Sasabihin ko sa iyo ang sagot. Mamaya, malalaman mo ang katotohanan. Tingnan natin kung paano ako papayagin itong maliit na to. Mga bisita. Maligayang pagdating sa salo-salo ng Pamilya Chi. Ang tagal na nating hindi nagkita. Bata at maganda ka pa rin, Shanga. Kilala si Ali sa pag-aalaga ng kanyang sarili.
Sabi mo ayaw mo sa kanya. Dinala mo pa siya dito sa bahay. Pinamunuan mo pa siya ng salo-salo. Ito ay malinaw na gawain ng may bahay ng tahanan. Ngayon, inaanyayahan ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko na umakyat sa entablado. Tito, siya ang pinakamahalagang tao kay Ali. Sila, nagyakapan pa sa harap ko. Miss Xia, bakit biglang naputla ang mukha mo? Medyo masama ang pakiramdam ko. Gusto ko nang umuwi. Ayos lang, Miss Xia, sabi nga sa kasabihan. Kahit pangit na manugang, kailangan ding makilala ang biyenan. Huwag kang mag-alala, magugustuhan ka niya sigurado. Ano? Salamat sa aking anak sa paghanda nitong salo-salo para sa akin. Para tanggapin ako. Anak. Sino? Sino ang anak ni Ali? Oy, napakalaki ng maling akala sa akin. Diyos ko, si Ellie talaga ang nanay ni Tito. Ako pala ang mali sa kanya. Pasensya na, Tito. Noon kasi, hindi ko talaga alam. Mabuti. Maganda yan. Natuto ka sa pagkakamali. Hindi masama, may kakayahan ka pala. Nakahanap ka ng ganyang kagandang babae. Halika. Yakapin kita. Hoy, ma? Tingnan mo lang. Bakit ka nang aasar? Gago ka, nanay mo ako. Maaga na. Iuuwi ko muna siya para magpahinga. Hindi, tita. Hindi po kami ganoon. Anong hindi? Tara na. Akala ko ba matigas ang puso ni Sir Chi? Ngayon nagbunga na rin. Sino ba yung babae? Ang swerte naman. Magandang balita. Si Chi Ruoyu, chairman ng Emperor Group, ay dumalo sa hapunan ng pamilya kasama ang kanyang nobya. Babae, bakit ako ngayon biglang bumagsak, samantalang siya ay makinis at maganda, at nakatayo sa tabi ni Chiruoyu? Dapat kong alisin si Shakiki sa tabi niya. Saan ka pupunta? Maliligo ako. Medyo basa ako sa pawis. Manong? Anong ginagawa mo? Maliligo. Eh di ikaw na ang maligo. O ako muna ang maligo. Siyempre. Sabay tayong maligo. Okay na. Mag-ingat ka sa bahay. Huwag kang magpagala-gala. Alam ko. Sige, pumasok ka na sa trabaho. Isipin mo ako. Anong isusuot ko? Tita Ailey, bakit ka nandito? Kakalabas lang ni Manong. Hintay ko lang ang tamang oras na umalis siya. Hoy, sabihin ko sa iyo, naku, dalhin kita para makakita ng mundo. Pumunta tayo sa pinakamataas na antas ng auction sa Haicheng. Ha, saan? Kasi ito ay masyadong simple. Ay, grabe, binigay na ito ni nanay sa iyo. Halika, isuot mo. Mayroon ito, sapat na. Pero hindi ko pa sinabi kay Manong. Pakita ninyo ang inyong imbitasyon. Ay, naiwan ko. Kilala mo ba? Kasintahan ni Chiru Oyo. Hinaharang mo pa siya. Ang pangalan ni Tito, sikat pala sa labas. Huwag kang mag-alala. Siyempre, epektibo yan. Dagdag pa ang pulseras na regalo ni Lola sa'yo. Mula ngayon, dito sa Haicheng, wala ka nang aalamin sa buong Haicheng. Pero bakit hindi mo magamit ang pangalan mo? Natatakot siyang magdala ako ng problema sa kanya. Sa madaling salita, ma, salamat sa pagdala sa akin dito. Hoy, sabihin ko sa'yo, yung silid ng mahjong dito. Pinakamaganda talaga. Bilis, Ailey. VIP room, 4 na tao. Kulang na ng isa. Sine. Yung, Kiki, maglibang ka muna dito. Sige na, bilisan mo, alis na tayo. Sandali, tita. Wala akong kilala dito.
Nag-aalala pa ako kung paano sisimulan. Ang dali-dali pala. Kumusta? Pakilagay ang mga item para sa charity auction dito. Ganito, ang charity auction ngayong araw. Lahat ng mga bisitang dumating, naghanda na ng regalo bago pa man, para sa paglikom ng pondo para sa charity. Hindi ko alam eh. Sino ito? Baka hindi siya nakapaghanda. Tingnan mo ang kanyang suot. Baka nakapasok lang siya nang hindi inaasahan. Oy, hindi ba ito ang kasintahan ni Mr. Chi? Bakit wala siyang dala? Nagmamadali ako nang dumating. Wala akong dala kahit ano. Ang babae ni Chi Ruoyu. Kailan pa naging ganito kababa ang kanyang panlasa? Gusto niya ng babae na ganoon kababa ang antas? Hapunan ng subasta para sa kawanggawa. Ni hindi man lang nag-donate ng item para sa auction. Mr. Yin, ano ang gagawin mo? Ay, baka misunderstanding lang ito. Ang kasintahan ni Mr. Chi. Imposibleng hindi siya marunong ng tamang asal. Dahil dumating na siya, siguradong may idodonate siya. Tingnan mo. Maganda ang bracelet na ito. Sandali. Hindi pwede ito. Ito ay regalo sa akin ng lola ko. Paano ko idodonate ito? Bakit? Ayaw ko nga. Ayaw ko. Pwede mo namang bilhin ulit yan mamaya ng mas mahal. Ang bracelet na Dragon Phoenix na sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng pamilyang Chi. Kapag nawala ito sa iyong kamay, ang buong pamilyang Chi, sino pa ang magiging respeto sa kanya? Mga minamahal na bisita, malapit nang magsimula ang subasta. Mangyaring umupo na kayo agad. Nasaan na ba si Tita Ali? Bakit hindi sumasagot si Tito sa tawag? Anong gagawin ko? Regalo mula kay Miss Xia. Isang bracelet na Dragon Phoenix. Hindi ba yan ang bracelet ng pamilyang Chi? 5 milyon ang alok ko. Ang bracelet na ito ay may pambihirang kahulugan. Si Miss Xia na ito. Naglakas loob pa na ilabas ang bracelet na ito para sa subasta. Ang mahal naman. Anong gagawin? Wala talaga akong ganoong kalaking pera para bilhin ulit. 6 na milyon. 6 na milyon ang alok ko. Ituring mo na lang bilang pabor sa pamilya Chi. Ang pulseras na ito ay mana ng pamilya Chi. Ito ay ipinagbibili sa subasta ng ganito lang. Kapag nagalit ang matandang Mrs. Chi, kahit 10 Chi Ruoyu ang narito, walang makakapagligtas sa kanya. 6 na milyon, isang beses. 6 na milyon, 2 beses. 6 na milyon. 100 milyon. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ginoong Chi! Nandito pala si Ginoong Chi! May magandang palabas na mapapanood. Tingnan mo ang kanyang mukha. Ang babae na ito ay malamang natatanggalin sa pamilya Chi. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Siya ay magdaranas ng galit ni Chi Ruoyu. Anong klaseng galit? Bakit ka umiiyak? Manong, pasensya na po. Ayos lang. Wala naman yon. Talagang pasensya na po. Manong, hindi ko sinasadya. Naipasa mo na nga sa auction? Paano mo nasabing hindi sinasadya? Sa tingin ko, akala mo kasi may halaga yung pulsera, kaya kinuha mo. Hindi mo alam kung gaano yon kahalaga. Ikaw mismo ang kumuha noon. Kung hindi mo agad kinuha, Anong kumuha? Kung ayaw mo, makukuha ba namin yon? Shakiki! Ikaw mismo, hindi mo naalagaan yung mahalagang gamit, tapos isisisi mo pa sa iba. ako. Kiki, alam mo ba, kahalagahan ng Dragon and Phoenix bracelet? Narinig ko sa kanila. Kumakatawan ito sa pamilya Chi. Sabi ko na nga ba, sa pagiging mabagsik ni Chi Ruoyu, ang ugaling hindi kumikilala sa pamilya, hindi niya basta-basta palalampasin si Shakiki. Naging pabaya ako. Nawala ko. Ang pinakamahalagang bagay. Ginoo, parusahan mo ako. Ay, parusa. Huwag mong isipin na ang batang yun ay mabagsik at mabilis ang mga paraan. Sa totoo lang, malambot ang kanyang puso sa loob-loob. Hay, siya nga. Ay, matagal nang nahulog sa pag-ibig. Ang babae ni Chi Ruoyu. Hindi kailangan ng isang bagay para patunayan ang identidad. Siya, hindi ba siya galit? Naku! Ito pa ba ang laging nagdududa? Si Chi Ruoyu, na hindi kumikilala sa pamilya? Ito ay labag sa patakaran. Ito ang pulseras ng biyayang Dragon at Phoenix. Ito ang mana ng pamilya Chi. Kapag nawala ito, iyon ay parang kamatayan.
Ang sinasabi ko, si Chi Ruoyu ay ang patakaran. Ang mga bagay na ibinigay ng aking pamilya, hindi basta-basta itatapon ni Chi. Kung paano ito napunta sa subasta. Yin Zihan, ano ang iyong paliwanag? Siya mismo ang nagdala nito para isubasta. Wala akong kinalaman. Sinabi mo rin, hindi niya alam ang kahalagahan ng pulseras ng biyayang Dragon at Phoenix. Ginamit na, tapos na. Bakit hindi mo siya sisihin? Bakit ako pa ang sinisisi mo? Mga ginang at ginoo. Ito ang video ng surveillance kanina. Makikita ninyo agad. Bilisan mo, tingnan. Totoo ngang pinilit ng pamilyang Yin ang pagnanakaw. Bago si Yin Zihan, ginawa ni Chiro Oyu iyon. Naglakas loob pa siyang saktan si Shakiki. Paano may surveillance? Hindi, kanina lang, lumitaw si Chiruoyu dito para lang mapilit si Wuyan na kunin ang footage ng surveillance. Mukhang ang pamilyang Yin. Talagang nakalimot na sa sakit pagkatapos gumaling ang sugat. Kailangan pang makakita ng dugo. Saka lang malalaman na hindi dapat guluhin ang mga tao ko. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Lolo, Paulit-ulit na inaapi ang babae ko. Sinasabi pa rin hindi pagkakaintindihan. Sa tingin ko, ang pamilyang Yin, bagsak na lang. Lolo, Ang pamilyang Yin ay babagsak. Lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan na. Ngayon, mali si Zihan. Paparusahan ko na lang siya. Mula ngayon, ipagbabawal kay Yin Zihan ang lumabas. Aalisin ang kanyang karapatan sa mana. Hindi pinapayagang makisali. Grupo ng gawain ng pamilyang Yin. Lolo. Chiruoyu, nagbibiro lang ako sa kanya. Ganoon ba? Biro, sa tingin mo ba ay nakakatawa ka? Huwag kang matakot sa hinaharap. Kung may mga haspang manakit sa iyo, ganito na lang. Masakit ba? Lolo, Matigas pa rin ang ulo mo. Hindi pa ba sapat ang aral noong nakaraan? Bakit kailangan pang mang-away ng iba? Nakipag-away ka kay Chi Ruoyu. Ngayon, ang aming pamilyang Yin ay tuluyan ng bagsak. Tara na, mukhang kailangan lang bigyan si Kiki ng katayuan para malaman nila ang babae ko. Hindi dapat guluhin. Tito, ang tigas ng hawak mo? Takot ka bang makatakas ako? Ngayon, kahit gustong tumakas, hindi na makakatakas. Pakiramdam ko, bawat modelo magugustuhan ni Kiki. Ipak lahat. Ay, Ginoong Shi, ang bagay tulad ng singsing sa kasal. Hindi bagay kung marami. Ginoo, tingnan ninyo itong singsing. Mobius ring kumakatawan sa walang hanggang pag-ibig. Ang asul na brilyante sa ibabaw ay flame heart. Isa lang ito sa buong mundo, kumakatawan sa tapat at walang pagbabagong pag-ibig. Ito na. Ginoong Chi, kaya mo yan. Pau, nandito ka na. Wow, ang ganda. Kain na tayo. Sandali lang. Anong nangyari? May sasabihin ako sa iyo. Anong sasabihin mo? Umupo ka at sabihin mo. Ako si Chiruoyu ngayon, taos-pusong hinihiling ko kay Geng-en, siya Kiki. Pakakasalan mo ba ako? Kiki, Huwag kang kabahan. Sa espesyal na araw na ito, May, sasabihin ba ang lalaking ikakasal sa babaeng ikakasal? Kiki, mula nang makilala kita, saka ko lang nalaman, ang buhay ay napakaganda.
Gusto kong gamitin ang natitirang buhay ko. Mahalin ka ng mabuti. Alagaan ka. Hanggang sa walang hanggan. Binabati ko kayong dalawa. Sana'y magtagal ang inyong pagsasama. Sana'y mag-aanak kayo agad. Po, huwag kang umiyak. Kiki, masaya ako. Po, masaya rin ako noong una. Hindi ko inakalang magpapakasal ako. Hanggang ngayon, parang nararamdaman ko pa rin. Parang panaginip pa rin. Totoo ito. Kasal na tayo.